Isang mapagpalang araw po ng Huwebes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Araw po ng Huwebes sa loob ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Binabati ko po ang mga viewers, mga followers, and supporters of our daily gospel reflection. Sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga benefactors po, sa inyo po mga tumutulong sa amin sa pagtataguyod ng parokya at dambana ni San Antonio ng Padua, binabati po namin kayo at pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat. Kami po ay nagdarasal para sa inyo. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan. Patuloy nating ipanalangin ang isa't isa. At welcome po muli sa ating daily gospel reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, Huwebes sa loob ng ika-29 na linggo sa karaniwang panahon, pagninilayan po nating muli ang Ebanghelyo mula kay San Lucas, karugtong ng Ebanghelyo kahapon. Ito po ay mula sa 12 kabanata, mga talata 49 hanggang 53. Ang pamagat po na binigay ko sa pagninilay na ibabahagi ay nagsasabing, God sets our hearts on fire. Sa ating Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparido ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito." Ayan, madiin at makatotohanan ang mga salitang binabanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo na parito daw siya upang magdala ng apoy sa lupa at sana ay napagningas na ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon sa kanyang pagpapahayag na naparito siya para magdala ng apoy at sana'y napagningas na ito? Mga kapatid, ang apoy ay isang napakahalagang simbolo na ginagamit sa Biblia. The symbolism of fire. It is a great Old Testament symbol for the presence of God. Kaya maging si Moises ay nakipag-usap sa Diyos sa anyo ng nagliliyab na punong kahoy. Sa aklat ng Exodus chapter 3 verses 1 to 16, mababasa po natin ang kwento tungkol dito. Ang apoy ay isang napakagandang simbolo din ng Espiritu Santo na ginagamit sa bagong tipan. Bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng dila ng apoy noong unang Pentecostes at napuspos ang mga alagad ng presensya ng Espiritu Santo. Acts chapter 2 verses 2 to 4. Suddenly, a sound like a mighty rushing wind came from the heavens and filled the whole house where they were sitting. At nakita na lamang nila di sukat ang tila-dila ng apoy na lumapag sa ulunan ng mga alagad. Anumang bagay na idinadarang sa apoy ay dumadaan sa proseso ng tinatawag na transformation. Nakakaroon po ng pagbabago. Paper blazes, wax is melting, water evaporates, sun is drying up, and clay hardens kapag ang mga bagay na ito ay dumadaan sa apoy. At ang totoo po, sa buhay natin, kapag tayo po ay idinadarang ng Diyos sa apoy ng kanyang presensya, sa apoy ng Espiritu Santo, some wither away, others are made weaker, and some are made better and even stronger. Kaya, ano ba ang naging epekto ng presensya ng apoy ng Espiritu Santo sa iyong buhay? Anything
that is put on fire is transformed into another substance. At yan po ay totoo din sa ating buhay espiritual. The fire of the Holy Spirit transforms us to become better persons. The fire of the Holy Spirit can consume our greed and self-centeredness to become caring and generous towards people. The fire of the Holy Spirit can melt a heart that is hardened by pride and unforgiveness. Kapag hinayaan mo na ikaw ay dumarang o ipadarang ng Diyos sa apoy ng Espiritu, maraming magbabago sa buhay mo. Because the Holy Spirit, as the fire of God's love, can transform a sinner to become a saint. At ang susunod pong mensahe ay nagsasabing, just as fire purifies gold, the fire of the Holy Spirit purifies us from impurities and imperfections. God wants to set our hearts on fire, the fire of His love, upang dalisayin ang ating puso, ang ating kalooban, upang tayo ay maging banal at maging mga tunay at buhay na larawan ng kabanalan ng Diyos. Sabi nga po ni Pope Francis sa kanyang isang mensahe, leaving us a very strong challenge. Let us put on faith, hope, and love. Let us put on Christ in our life. And let Christ set us on fire so we can have greater love for Christ and the Church. Kaya mga kapatid, dalhin natin ang mensahe ng Diyos sa buong mundo. Let us set the world on fire by bringing the message of God's love. Sa isa nga pong awitin na naalala ko na kinakanta namin sa misa, na natigit nung kami po ay mga seminarista, meron pong napakagandang sinasabi tungkol sa paghahatid ng spark of love, the spark of faith sa bawat isa sa mundo. It is passing on the torch of God's love to others. Ang title po ng kanta, Pass It On. Spark to get the firewood burning, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on. You want to pass it on. Let us set the world on fire by passing on the torch of God's love. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa apoy ng pag-ibig na patuloy mong pinadadala sa amin araw-araw. Patuloy mo rin kaming pag-alabin sa apoy ng iyong pagmamahal at kami man ang maging instrumento ng paghahatid ng apoy ng pag-ibig na ito sa aming kapwa at sa mundo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan niyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa darating pong November 1 hanggang November 9, meron pong mga misa na binaryo dito sa parokya at pambansang dambana ni San Antonio ng Padua para po sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Kung kayo po ay magpapamisa para sa mga yumao yung mahal sa buhay from November 1 to November 9, meron po mga mass envelopes na ipinamimigay sa mga misa araw-araw, lalo na kung Martes at Linggo, bago sumapit ang November 1. Available din po ito sa opisina ng ating parokya. Sulatan niyo po ng mga pangalan ng mga yumao yung mahal sa buhay na nais niyong ipagpamisa. Ibabalik niyo po ito on or before October 31. Anumang donasyon o halaga na inyong bibigay sa inyong pagpapamisa, lubos po naming pagpapasalamat. Wala po kaming ibinibigay na prescribed amount sa donasyon na maaari niyo pong ibigay. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos
Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.